Hi, hello. Um, Second video to ng mga series ko. So, expect nyo na magpo-post ako ng mga series ko regarding sa appliances, computer, cellphone, at sa mga iba pang gadget, no? Itong mga video ko is intended sa mga taong gusto mag-DIY, paano nila ayusin yung mga unit nila, or yung mga taong gustong bumili ng mga unit na wala pang idea kung ano yung advantage sa advantage nila. Pag-uusapan natin yung advantage sa disadvantage based naman doon sa experience ko as pang re-repair ko. So since na nangire-repair ako ng matagal na, isi-share ko sa inyo yung mga advantage sa disadvantage para at least magkaroon kayo ng idea kung paano natin malaman na tama ba itong bibilhin natin, kung ito ba'y swak sa pangangailangan natin. Pagpasensyahan nyo na medyo hindi talaga akong marunong magturo, no? Pero pinipilit kong ipaintindi sa inyo basic information para mas maintindihan ninyo, no? Pero siguro sa masusunod na mga araw baka magpo-post ako ng mga technicalities sa pagre-repair. Pero siguro yung pang-re-repair baka next video na yun. Pag-usapan muna natin yung advantage sa disadvantage. Tapos aside from pang-re-repair, i-discuss rin natin yung about sa mga electronics, board, mga ganyan, paano gawin, mga ganyan. Tapos pag-usapan na rin natin sa susunod na mga video, yung mga regarding naman sa mga software, computer science side. Doon naman tayo ng pag-usapan. So yung unang video natin, pinag-usapan natin yung advantage sa disadvantage ng aircon, ng window type, tsaka split type. So ngayon naman, gusto kong pag-usapan naman natin ngayon yung advantage ng washing machine na manual tsaka automatic, no? So, yun. Una natin pag-usapan siguro sa manual tsaka automatic, yung pagiging convenient nilang dalawa. So pagdating kay manual, syempre dahil manual siya, kapag naglalaba tayo is manual natin ino-operate yung washing machine natin. So kumbaga tayo mismo yung mag-ooperate, hindi siya magninext ng process until na hindi natin siya sinisit, no? Usually kapag manual, sinisit lang natin yung timer. So pag sinit natin yung timer is tsaka na siya mag-i-start na maglaba. Hanggang sa mag-i-stop siya kapag na-reach niya yung time na sinit natin sa kanya. Kumbaga ang advantage sa kanya is pwede nating i-set kung ilang minutes lang natin siya palalabahin. So yun yung sa manual natin. Pagdating naman kay automatic, si automatic medyo convenient siya, no? Kasi si automatic meron na siyang naka-program. Si automatic kasi may kasama na siyang board dun sa loob. Electronic board kung saan nandun lahat sa board yung mga program kung paano siya maglalaba. Basta iset mo lang siya kung ano yung gusto mong mangyari sa kanya. Kumbaga kung gusto niyo maglaba muna siya, tapos magbabad, tapos mag-spin. So nandun na lahat. Kumbaga convenient siyang gamitin. Unlike sa manual, ang manual talagang kumbaga timer, iikutin mo yon, tapos babalikan mo na naman, titingnan mo kung tapos na, ganyan. So sa automatic, isiset mo lang kung ilang beses siyang maglaba, ilang minutes siyang ilang babad yung gagawin niya, tsaka ilang beses siyang magbanlaw, no? Yun yung advantage nila tsaka sa disadvantage. Ang sa automatic is one set lang siya. Pagdating sa manual, kailangan natin manually isisit kung ano yung gagawin niya, no? So ang kaya niya lang gawin is maglaba lang tsaka mag-spin. Kumbaga dalawa lang yung procedure na pwede niyang gawin, which is dapat may interval na gagawin ka doon para magawa mo yung pagwawash tsaka yung pag-spin niya.
Pagdating naman sa capacity nung kayang labhan ng automatic tsaka manual, si manual medyo konti lang yung kaya niyang labhan dahil mas maliit yung drum na meron siya. Yung drum, yung sinasabi kong drum, kung mapapansin nyo sa washing machine, may makikita niya kayo na parang nakaganyan yung lagayan niya. Yung sa ilalim, yun yung drum na tinatawag. So, sa manual, kunti lang yung mailalagay mo doon. Unlike sa automatic, mas marami kang pwedeng mailagay doon kasi mas malaki yung space ng automatic kaysa sa manual. Tapos, pagdating naman sa cleaning, o yung kung gaano kalinis yung resulta ng automatic tsaka manual, mas lamang si automatic pagdating sa linis ng laba. No? Kasi si manual, kapag kasinit natin doon, pag pinihit natin yung kung ilang minutes lang yung kung ilang minutes lang yung paglalaba niya, automatic yun. Maglalaba lang siya na maglalaba. Bali, dalawang rotation, counterclockwise saka clockwise saka counterclockwise. Ganun lang yung ikot niya. So, lagi lang yung pagganyan-ganyan. Kaya masasabi ko na mas malinis si automatic kasi si automatic, habang naglalaba siya, may dadaan siya ng babad. Bababad niya muna yung damit niya. So, since nababad yung damit natin, yung mga dumi sa damit natin, mas mabilis matanggal dahil malambot na. So, pagdating naman sa banlaw, kumbaga, bago niya ilabas yung damit, talagang hindi na siya mangangamoy sabon. I mean, wala na siyang masyadong bula. Or minsan wala na talagang bula. No? Sa automatic. Pagdating kay manual, kahit minsan sinisit mo na siya, kunyari maglalaba siya, tapos sabihin natin 15 minutes, pagkatapos ng 15 minutes, so kailangan na naman natin ikotin uli kung gusto pa natin palabhan kung hindi pa siya masyadong malinis yung nilalabahan niya. Pagkatapos babanlawan natin, tapos so maraming ginagawa pagdating sa manual at hindi masyadong malinis yung laban niya. Unlike sa automatic, talagang mas malinis yung laban niya kasi nakasit siya doon kung paano siya maglalaba doon sa loob. And then, pagdating naman sa damit, kung ano yung ang advantage naman sa kada disadvantage nila pagdating sa damit, si manual, kahit anong damit, pwede mong ilagay. Kumbaga, ano man yung damit na ilagay mo, kunyari, clothes man yan, pantalon, o komot, ang niya, laban niya is parehas lang. Kumbaga, pag nilabhan mo yung kumot mo, kung paano niya nilabhan yung kumot mo, ganun din yung laban niya pagdating sa damit mo. Ganun din yung paglaban niya pagdating naman sa mga pantalon mo. Kumbaga, isa lang yung niya. Since manual siya, isa lang yung kaya niyang gawin. Kung ano yung proseso ng paglaban niya, ganun din lahat ang proseso na gagawin niya. Kahit madamit man yan, pantalon man yan, kahit anong ori ng mga fabric, ang ginagawa niya isang option lang yung pwede mong gawin. Unlike automatic, meron siya nakaprogram doon. So, may nakaprogram kapag mga soap lang yung damit mo, pwede mo siyang i-click. Tapos magkakaroon siya automatically ng time kung ilang minutes bago matapos yung paglalaban niya. Pag ganun ang cycle na pipiliin mo. Pag pinili mo na naman yung blanket, magsasuggest din siya ng time kung ano dapat ang time nung paglaban ng blanket na yon. Kumbaga, sa bawat damit, sa bawat mga labahan, meron kang option na pwede mong i-click yung cycle na pagka-click mo yon, automatic kung ilang babad yung dapat gawin mo doon, automatic na siya magsiselect kung ilang banwal yung kailangan sa mga ganitong damit. Kumbaga, andun na lahat. Wala ka na bang gagawin, isit mo lang siya doon. Hindi ka na mag-worry na yung damit ko malinis ba, yung blanket ko malinis ba, kasi meron na siyang separated na cycle kung anong gusto mong labhan. Yun yung advantage kay automatic naman. Yun yung advantage sa kanya. Kaya nga, yun nga sinasabi ko nga kanina, na mas malinis yung automatic kaysa sa manual. Kasi sa automatic, yung mga engineer po natin na gumawa niyan is
pinag-isipan na nila kung ano yung ilang minutes, ilang babad, ilang banlaw yung kailangan mo sa ganitong mga labahan. Yun yung advantage ng automatic. So pagdating naman sa time, yun nga, sinasabi ko nga kanina, pagdating sa time, sa automatic, kung ano yung cycle na pipindutin mo, yun din yung lalabas na time. Kunyari, pagdating sa blanket, actually mga 35 minutes to 40 minutes yung ano niyan, yung time sa blanket. So, pagka-clinic mo yung cycle na blanket, automatic siya magsisit ng time. Unlike sa manual naman, hindi. Kumbaga, ima-manual mo siya kung ilang minutes siya bago matapos. Maliban doon, pagkatapos ng pag-sit mo nun, laba lang yun. Hindi mo na alam, kailangan mo na naman puntahan para ulitin na naman yung process. Unlike kay automatic, ora mismo, pagka pinindot mo, automatic na yun. Siya na bahala doon. Siya na bahala, babalikan mo na lang matapos na. Tapos, ang pagdating naman sa operation, si automatic naman, meron siyang auto shutdown. So, kung usapang tipid sa paglalaba, pagdating sa operation na to, dito sa pag-auto shutdown, kunyari, si automatic nilabahan mo, tapos inaantok ka na, pwede kang matulog dahil kapag katapos ng laban niya, mayroon siyang nakaprogram doon sa loob ng circuit niya na kapag matapos yung laban niya, kailangan mag-shutdown yung system. So kapag nag-shutdown yung system, hindi na siya nagko-consume ng kuryente. Unlike a manual naman, kapag si manual, kapag lumagpas na siya doon sa oras na yun, ng paglalaba mo at hindi mo siya nabunot, yung saksakan, yung manual natin, nagko-consume pa rin ng kuryente. Unlike kay automatic, kapag tapos ng laban niya at hindi ka na nag-add ng operation, automatic niyang i-shutdown yung buong system. So, wala nang kuryenteng mako-consume doon. Yun yung mga advantage tsaka disadvantage ng manual tsaka automatic. No? So, pero puntahan pa rin natin yung mga additional pa na kayang gawin ni automatic. No? Kay manual, kapag nagkaroon ng issue, wala tayong idea kung ano ang nangyayari. Unlike automatic, meron siyang mga features na magsasabi sa atin kung ano yung mga problem na meron siya habang ginagamit mo siya. May mga error codes, pag-uusapan natin yun sa maintenance naman, sa maintenance side mamaya. So yun yung mga advantage sa disadvantage nilang dalawa kapag ginagamit na natin. So, pagdating naman sa cost, yung presyo, yung manual na washing machine is mas mura kaysa kay automatic. Basta manual, kung yun ba ay washing machine lang o yun ba ay twin tub, yung twin tub, yun yung may kasamang dryer, no? Yun yung twin tub, ang tawag sa kanila twin tub. So, pagdating doon, kahit washing machine man yan o twin tub man yan, mas mura siya compare kay automatic. Si automatic medyo mahal, mas costly. Dahil nga, convenient siyang gamitin, kaya mas mahal siya. Kasi mas less yung interference ng operator kapag ginamit siya, unlike kay manual. So dahil doon, mas mataas yung presyo niya compare kay manual. Pagdating naman sa space, kumbaga portability niya, si manual, hindi natin kailangan ng malaking area na paglalagyan natin. Wala siyang ganon. Hindi natin kailangan yon. Tapos, kung gusto nating ilipat si manual, madali lang natin siyang ilipat. Kasi magaan lang siya. Kung gusto natin doon na siya, or dito naman, mas madali siyang ilipat dahil magaan. Unlike automatic, hindi po ganon. Si automatic, kailangan niya ng mas malaking space. Hindi siya pwede sa maliit na space. Kasi si automatic, mas malaki at mas mabigat. So dahil mas mabigat siya, hindi siya pwedeng ilipat ng kung saan-saan. So dapat, kapag gusto mo mag-automatic, dapat meron kang paglalagyan ng isang lugar na dapat sure ka na doon mo siya i-maintain.
Kasi hindi mo siya pwedeng ilipat basta-basta dahil sobrang bigat niya. Dahil sa loob ng automatic, since na automatic siya, marami siyang ginagawa at mas malakas yung vibration nung motor natin, meron siyang nakapatong or meron siyang sa loob na simento. Yung simento na yon, isa yon sa mga nilagay dun sa loob para hindi siya masyadong maalog yung automatic na yun. Kaya yung simento na yun, siguro mga around 20 kilos siguro or mahigit pa doon. Depende sa klase ng washing machine, automatic washing machine. So mabigat siya compare kay automatic. Kaya dapat, kung gusto nyong mag-automatic, dapat meron kayong isang lugar na hindi siya dapat pwedeng tanggal-tanggalin. No? Yun yung sa space tsaka sa bigat nilang dalawa. Pagdating naman sa energy, yung kuryente naman sa pag-consume ng kuryente tsaka tubig, disadvantage to kay automatic. Advantage naman to kay manual. Kay manual, makokontrol natin yung tubig. Kung gaano karami yung tubig na pwede nating ilagay doon. Although, hindi ko naman sinasabi na hindi natin nakokontrol yung tubig kay automatic. Nakokontrol din natin yun. What I mean to say, mas tipid siya compare kay automatic. Kasi si manual, pag nilagay natin doon, hanggat hindi natin yun itatapon, magagamit natin yun. Unlike automatic, since na automatic na siya, pag sinit natin siya sa level, may mga level po kasi yung tubig sa automatic. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10, minsan 9. So yung mga level na yan is level yan sa drum ng automatic natin. Pag sinit mo siya sa 9, so magkakarga yung automatic ng tubig hanggang umabot siya sa level 9. Pagkatapos niya sa level 9, maglalaba na siya. Pagkatapos niya maglaba, magbabanlaw siya, tapos i-drain niya yung tubig, magkakarga na naman siya ng panibagong tubig. So, masyado siyang maaksaya sa tubig pagdating sa tubig ang pag-uusapan. Pagdating naman sa kuryente, dahil nga automatic na siya, mas marami siyang components doon sa loob ng washing machine na nagkukos kung bakit mas malaki yung konsumo ng kuryente ng automatic compare naman natin sa manual. So, yun yung yun yung disadvantage ng automatic. Advantage naman kay manual. Kasi si manual, mas less yung kuryente niya, and then, mas kunti yung tubig na i-consume natin kumpara kay automatic. Pagdating naman sa maintenance, ito talaga yung pinaka disadvantage pagdating naman kay automatic. Ito naman ay advantage pagdating naman kay manual. Ang manual, ang usually repair namin sa manual is nasa 400 pesos lang ang repair namin sa manual. I-plus na natin yung mga piyesa na ilalagay natin doon. So yung piyesa, kung ano yung sira doon, i-additional na natin doon. So mas mura ang service kay manual kaysa ka automatic. Si automatic naman, usually ang singil namin kapag automatic, sa repair lang yan, wala kang kasama yung piyesa, is nasa 1,000 hanggang 1,500. Home service yun. So, bakit mahal? Bakit mahal yung maintenance repair kay automatic kaysa sa kay manual? Si manual kasi, since na manual siya, is meron siyang timer, meron lang siyang capacitor, meron lang siyang motor sa loob, mas madali naming i-check, mas madali naming ma-identify kung ano yung problema ng unit natin. So sa madaling sabi, kapag tinanong namin sa'yo kung ano yung nangyari sa motor mo, sa washing machine mo, meron na kami kagad idea kung paano namin siyang i-repair. Kasi, dahil nga limited lang yung components or piyesa na nasa loob sa washing machine, mas madali namin maintindihan kung ano yung problema doon. Unlike automatic naman, si automatic, since na automatic siya, hindi niya siya kailangan na merong magbabantay sa kanya para maglaba. Since na automatic siya, marami siyang sensor sa loob. So bawat sensor na yan, kapag merong sensor na hindi gumagana dyan, hindi na lahat yan, yung operation na yan, hindi na gumagana. Ibig sabihin, yung sinabi ko po sa inyo kanina na
yung yung advantage features ng automatic, naglalabas siya ng mga error code, no? So pag lumabas yung error code na yun, naiintindihan namin kung ano yung problema doon. Pero kahit na alam namin na yung error code na yan representing para sa sensor na to, hindi ibig sabihin yun yung problema automatically. Hindi. So kailangan pa namin yun i-double check kung yun ba talaga yung problema. Kasi maaring nagkaroon siya ng problema dito sa sensor na to dahil may problema dito sa part na to. So yun yung pagkakaiba nila. Mas complex ayusin yung automatic kaysa sa manual. Magbibigay lang ako ng sample sa inyo kung ano-ano yung mga component na meron kay automatic, na kapag ito yung nagkaroon ng problema is hindi na tayo makakalaba, maring hindi na tayo makakalaba or hindi na natin mapagana yung washing machine natin. Lagi na lang siya maglalabas ng error. Usually, ang mga usually na problem kapag automatic is yung ano natin, water level switch. Yung water level switch, yun yung sinasabi ko sa inyo na isiselect natin kung gaano karami yung tubig niya. Ngayon, yung switch na to is siya yung magti-trigger sa board natin kung yung sensor na to is na-reach niya yung tamang tubig na sinit natin. Ipapasa niya kay board, sabihin niya kay board, yung tubig na to is sakto na sa sinit ng user. So, pagdating ng information na yon, sasaluin niyo ni board. Si board naman, uutusan niya naman si inlet valve na sabihin niya kay inlet valve, oy inlet valve, patayin mo na yung tubig kasi na-reach na natin yung tubig na yan. So ibig sabihin, kapag ka nasira yung water level switch na to, hindi na alam ni board kung ano yung nangyari. So magkakaroon ng error si board dahil sumobra na yung tubig. Yun yung isang example. Hindi niya na mapapatay yung tubig ng automatic dahil wala nang nagkukuman sa kanya. Pangalawa, yung inlet valve naman yung sinabi ko sa inyo kanina. Kapag ka nagkaroon tayo ng problem kay inlet valve, is usually meron din siyang code. So yung code na yon, kapag ka sa inlet valve hindi siya nakakasipsip ng tubig, magkakaroon siya ng error. Yung error na yon is malalaman namin na inlet valve yung may problema. Pero ganun pa man, kahit alam na namin na inlet valve ang problema, kailangan namin i-check kung bakit nagkaroon siya ng problema. So maaaring i-check namin yon sa tubig kung mayroong tubig na pumapasok, or after ka inlet valve, i-check namin doon sa susunod na mga parts kung ano yung problema. So maraming sensor ang automatic, kaya mas complex yung ginagawa namin, mas mahirap, no? Pero ang pinakamahal na piyesa na meron sa automatic is yung gearbox natin, motor, tapos yung board. So yung board, yun yung pinaka-utak sa lahat ng process na meron sa automatic. Unlike kay manual, meron lang tayong timer, meron lang tayong motor. Yun yung usually na major component lang ng manual. So kaya pagdating sa maintenance, mas mahal si automatic at mas mahal yung piyesa niya. Kung mahal man yung labor sa pagre-repair sa kanya, mas mahal din yung piyesa na meron siya sa loob. Bawat isa nun na mga piyesa, ito man ay motor, ito man ay gearbox, ito man ay sensor, mahal lahat yan. Unlike kay manual, mas mura yung piyesa sa kanya. So yun lang yun. At sana nagkaroon kayo ng idea kung paano at ano ba dapat ang bibilhin natin. Kung akong tatanungin, mas gusto kong bilhin ang automatic. Pero kung kayo naman ay gusto nyo naman na mas makakatipid, doon tayo sa manual. Bakit ako gusto kong automatic? Kasi ako, dahil marami akong ginagawa, mas gusto ko yung automatic para pagbalik ko, tapos yung nilabhan ko, isasampay ko na lang. Pero kung kayo, wala naman masyado kayong ginagawa, or hindi naman kayo masyadong busy, pwede na kayo sa manual. Pero kung meron kayong budget at gusto nyo ng convenient at mas mura ang maintenance, doon na po tayo sa manual, no? So, yun. Salamat, sana meron kayong natutunan sa video na to. And the next natin ituturo is about naman po sa electric pan.
kung paano yung electric pan gumagana. At guys, take note lang, kung gusto nyo po ng piyesa, kahit anong piyesa sa electric pan, washing machine, or kahit na anong appliances, rep, aircon, mag-PM lang po kayo sa amin, mag-message lang kayo sa feeds namin, sa Ojing Online Shop, sa TikTok namin, Shopee, tsaka sa Lazada, meron po tayo doon mga piyesa. Kung wala po kayong makitang piyesa doon na hinahanap nyo, mag-message lang po kayo sa amin dahil may mga piyesang hindi na namin na-post dahil sa sobrang dami. So, yung mga common lang na piyesa, yung mga nilalagay namin sa TikTok, Shopee, tsaka Lazada, saka sa ano namin. Kung wala man doon yung mga hinahanap yung piyesa, i-PM nyo lang kami and then pwede kayo naming tulungan. And then sa lahat po ng gustong mag-repair at naguguluhan kung paano i-troubleshoot yung mga unit nila, yung appliances nila, cellphone nila, gadget, kung anong oring gadget, pwede po kayo mag-PM sa akin directly, pwede rin po kayo magtanong, mag-PM or mag-message sa mga pages namin sa Facebook, TikTok, tsaka Shopee at sa Facebook page namin. So ako rin po yung administrator doon, ako rin po yung magre-reply sa inyo kung ano yung dapat nyong palitan kung sakali mang naguguluhan kayo or nahihirapan kayo mag-troubleshoot sa mga unit ninyo kung ano yung problema. Yun lang guys, salamat at sana makagawa ulit tayo ng panibagong video para mas lalo natin maintindihan at lalo natin malaman kung paano siya i-repair at paano rin siya i-maintain at ano yung advantage sa mga piyesa na to. Yun lang guys at salamat. Have a nice day. Bye-bye.